pag-usapan natin ito si Senator Bato de la Rosa. Sabi ng kanyang abogado, hindi naman daw nagtatago si Bato de la Rosa, pero basically, he's not making himself available. So that's the euphemism of it, no? Okay. So, ano nakikita mong ano rito? Parang magiging action dito kay Bato de la Rosa? Kasi 'di ba ang huling balita diyan, meron na actual na arrest warrant, okay? So, pag na-serve yan, ano ba yung magiging procedure dyan sa tingin mo? He has served, meaning kumbaga he's arrested, he has to be Yeah. turned over or surrendered to the court. Dito na lang nagkakaroon ng issue kung ano yung process. Will he be extradited or parang surrendered directly katulad ng ginawa kay Duterte? May discussions pa, pero hopefully naayos na ng DOJ para kapag yan na mismo, ma-implement na nila. The last I heard was that the DOJ was studying its options. So, kung ma-final na nila yan, di sana tama na yung planning, action na. Yung sa kanya, it will start the same way as Duterte's first appearance, and then the charges will be confirmed and so forth. Pero does it make sense na nagtatago siya ngayon or he's not making himself available? Well, there's two ways to look at it. One, as an accused or someone who's essentially the subject of a warrant of arrest or the ICC investigation, because I'm sure he's the subject of the investigation. Hindi naman siya kumbaga nakakasama na nagtatago kasi from the eyes of the ICC, hindi talaga siya nagsasubmit sa ICC. Kaya nga ako suggestion ko sa kanya, although sabi nga ng iba, unsolicited naman yan eh. Natural din naman kami friends eh. Well, mag-submit na siya kasi kung alam naman niya yung paratang sa kanya, he's ready. Yung timing kasi ang iniisip ko sa kanya eh. Kung hindi siya makahabol dito or halos makasabayan kay Duterte, baka pagdating niya, ang dami ng ebidensya na na-take in, lalo siyang madidiin, lalong kumbaga kukumplika yung pagdating sa kanya, kumbaga ipit na siya. Sabi nga nung iba, what if mag-state witness siya? Matanggal yun, yung ganung option. Kasi ang lalabas, kung si Duterte ang nagpresenta ng ebidensya, kung sakasakali, ang sabihin, sabi ko lang naman, war on drugs ewan ko ba dito kay Bato, bakit ito yung ginawa? It could go the other way. Siya ang ilaglag. Kasi police ang nag-operate eh. And Duterte can always say, like what we were talking earlier, I was joking. Kayo naman, di nyo ba ako kilala? And it was Bato who implemented. Oo. Yung chief implementer, tapos ang architect karo dyan, di ba si Rodrigo Duterte? Pero ang point ko dito, even without Bato de la Rosa, kunwari na nga, quote-unquote, turning state witness, makukonvict itong si Rodrigo Duterte, hindi ba? At least from your perspective. Yes. On different, kumbaga, acts or liabilities. Kasi liable siya because he ordered the killings. Yan ang sinasabi niyang marami na, ay, ang hirap yan because you need to put the connection to the killings that are identified, yung 49, tapos dun sa orders niya, kumbaga correlation. But second mode of liability is aiding and abetting, setting up the atmosphere. And I doubt anybody can deny na nandito sa Pilipinas. I-deny ba natin na kapag may sinasabi siyang patayin, didn't create the atmosphere na makakatakas ka kung pumatay ka ng tao? Kaya nga sabi nila, may time na yung mga gang, diba, yung mga gang parang, sabihin na natin na may drug turf issues, nagpapatayan sila because precisely Duterte set it up. Dahil yung unang-una nga niyang mga sinasabi, hoy, kayong mga magulang na ng mga adik, patayin niyo na yung mga anak niyo kasi alam niyo na, pag ako yan, pag pumasok na ako napapatay. So the concept and the entire environment, he set it up so conducively to killings even by other persons. At saka systematic, hindi ba? Oo na parang hindi mo masasabing isolated. Lalo na sa numbers, sabi, yun nga, di ba, parang masasabi, ano yun, yung once is
something. Twice is coincidence. Thrice is, ano ba, destiny or intended. Ito thousands ang patayan. Kaya there simply has to be an explanation.